Yan maganda ng awitin natin. That is old-fashioned music. Amen. The message of doctrine. Doctrinal. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. And good morning muli sa inyong lahat. At salamat po sa bawat isa na narito. At ang ating unang gawain ay service. Amen. In fact, sa Catholic, ang kanilang simba ay umaga pa, 5 o'clock. Nagsisimba na po sila, 6 o'clock. Oh. Kaya mga Kristiyano, tulog pa yung 6 o'clock. Alright, dito po tayo sa Book of Ruth. Ruth. R-U-T-H. Pagkatapos ng Judges, Ruth. Ruth. No. The Book of Ruth. Sunod ng Joshua, basahin natin. Aralin natin ito ang buhay ni Ruth na sumulat ng Book of Ruth, no? Napaganda ito, no? Aralin, no? Basahin natin ang 1 to 18, 1 to 18. Sige, basahin natin. Magkaroon tayo ng Bible reading para magkaroon tayo ng background sa mensahe, no? Ruth chapter 1 verse 18, salita nating babasahin, no? Buksan natin ating King James Bible. Amen. All right. Okay. Ruth, baka iba naghahanap sunod ng Joshua. Ruth. Ruth. Hanggang 18. Yan. Okay, tayo tumayo at basahin natin salitan. Mabilis lang ating pagbabasa. Ang sabi ng verse 1, Now it came to pass in the days when the judge ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. And Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left, and her 2 sons, 2 wives of women, Moab, named the one Orpah, and the name other Ruth, and dwelled there about 10 years. And Mahlon and Chilion died also, both of them, and the woman was left to her 2 sons and her husband. Wherefore she went forth out of the place where she was, and her 2 daughters-in-law with her, and went on their way to return unto the land of Judah. Go return and her mother's house. The Lord dealt kindly with you, as hath dealt with the dead, and with me. And the Lord grant you that ye may find rest, each of you, in the house of her husband. Then she kissed them and lifted up his voice and wept. And Naomi said, Turn again, my daughters, we will go with me. Are there any more sons in my womb, that he may be your husband? Turn again, my daughters, go your way, for I am too old. I have a husband, and I say, I have hope. I have an husband also tonight, and also their sons. Would ye tarry for them till ye were grown, and ye will stay for them, having husband? Nay, my daughters, for it grieveth me much for your sake, and hands of the Lord is gone out against me. And they lifted up their voice and wept again. Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth cleaved unto her. And she said, Behold, my sister-in-law gone back to her people, and unto their gods returned after the sisters-in-law. And Ruth said, Entreat me not, leave thee, to return following after thee. Whither thou goest, I will go. Where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and my God, and my God.
Wherefore, when thou diest, I will die, and there will I be buried. The Lord also to me, and more also, if ought to death part they and me. When Esau, he was steadfastly minded to go with her, and she left speaking unto her. Maganda, no? Ang story ni Ruth. She was steadfastly minded to go with her. Amen. Naka-mindset na siya na sumama kay Naomi. No? Nagdesisyon na siya na sumama kay Naomi, babalik sa Bethlehem. Sige po, tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos Ama sa langit, at kami lumalapit sa inyo. Salamat po sa pagbabasa ng mga talata namin ngayong gabi, ngayong umaga, Panginoon. Holy Spirit, give us wisdom to expound Thy Word, and we apply this unto our lives, O God. Salamat po sa mga kapatid narito, and more power, your presence, Holy Spirit, in our midst today, O God. Salamat po, Panginoon, at tulungan mo kami, open our hearts, our mind, our soul, to receive Thy Word. At dalangin ko, ikaw po ang magpapala ng mga salita. May lagay muli sa aming mga puso, Panginoon. At ito ay gamitin namin sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat muli, O Diyos, sa mga aral na ito na matutunan namin ngayong umaga. Pagpalain mo po ang mga anak ninyo makikinig, Panginoon. Padalhan mo kami ng revival, O Diyos. Gabayan mo kami, Holy Spirit of God, at inyong lingkod ngayon, Panginoon. I'm nothing without your wisdom and power. Make my blessing to the brethren today, O God. Forgive our sins, cleanse our heart, and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Sige po, you may be seated. Salamat po sa Panginoon. And ito po yung story, si Elimelech umalis sa Bethlehem, pumunta sa Moab. Amen. Si Elimelech, kasamang pamilya, ay umalis sa Bethlehem at pumunta sa Moab dahil sa panahon ng tagutom. Ang mensahe natin ngayon ay don't live but live in the house of bread. Amen. Ito po ang ginawa ni Ruth. She lived, no? Doon kay Naomi. Hindi siya umalis kay Naomi. Babalik sila sa house of bread. Amen. Kaya don't leave the house of bread. No. Dito po, the story of Ruth takes place sometimes during the period of Judges. Amen. Napansin natin, after Joshua, wala na pong mga kings na naghahari ng Israel. Wala nang kings. Mga judges na lang. Kaya, this is the period of judges. Ang bayan ng Israel. Iba-iba pong mga judges ang namumuno sa Israel. Yan. Kaya, dito po sa panahon ng Israel were in dark days and evil times. Nasa panahon sila ng pagsubok at kahirapan. Taghirap po sa panahon na ito. Kaya sabi sa verse 1, ating binasa, they came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land. Amen. There was a famine in the land. Imagine, Bethlehem is a house of bread, pero may famine. So dito po, makita natin, dahil sa matinding hirap, pagsubok, tagutom, nagpasya ang isang ama ng tahanan, si Elimelech. Kaya mahalaga yung leader ng tahanan. Amen. Si Elimelech ay isang leader ng pamilya, leader ng tahanan, nagpasya dahil tagutom sa Bethlehem.
Nagpasya sila kasama ang kanyang pamilya, asawa si Naomi at dalawang anak niya, na lalaki si Malon at saka si Chelion. Sila po ang mga Ephrathites of Bethlehem. Native po sila ng Bethlehem. At dahil sa tagutom, pumunta sila sa country of Moab. Moab. No, Moab. Ang Moab po ay kaaway ng Diyos. No? Dahil siguro mayroong nagbibigay ng ayuda doon sa Moab. Nagdesisyon sila na pumunta sa Moab. Yan po. In the country of Moab and continued there. Doon na sila, hindi lang sila nagbisita sa Moab at hindi na sila bumalik sa Bethlehem. Bethlehem. Ang Bethlehem po ay larawan ng house of God. No. Kumbaga, umalis sila sa simbahan, pamilya. Saan sila pumunta? Moab. Sa sanlibutan. Siyempre, pag wala ka sa simbahan, saan ka? Dalawa lang puntahan ng isang Kristiyano. Pag wala ka sa simbahan, nasa sanlibutan ka. So, they continued there. Doon sila namuhay. Yan. And Amalek died. Amalek died. Kaya pumunta sila sa Moab para maganda ang buhay. Nakakalungkot, baliktad ang nangyari. Imbes na mabuhay, sila ay namatay. Minsan gano'n, no? Pagka mali ang desisyon natin, akala natin ay pagpalain ako pag ako ay lilipat, umalis sa simbahan, baka gaganda ang buhay ko. Ito ang isip ni Amalek. Kaso, iba. Ang nangyari. Kaya minsan, ang iniisip natin, iba ang nangyayari, kapatid. Pag namali ang ating desisyon. So, makita natin, they dwelled about 10 years. About 10 years, ano? Nakita ka ng Kristiyano, 10 years, wala ng simbahan. Amen? Wala na sa Bethlehem. No? Saan sila? Sa Moab. Nung sila ay sa Moab, ang asawa ni Naomi namatay. At naiwan ang dalawang anak. Sino? Si Malon at saka si Chelion. At ang may asawa, no? Si Orpah at saka si Ruth. Siyempre, they dwelt about 10 years, ang dalawang anak, nakapag-asawa ng Moabites. Kapag umalis tayo sa Bethlehem, sigurado ang mga anak natin makapag-asawa ng Moabites. Moabites. Imagine, anak mo mag-asawa ng hindi mananampalataya. Kayo po, mananampalataya, pamilya, tapos mag-asawa ng hindi mananampalataya. Yan po ang mangyari. Yan. Kaya yun. Kaya ang manugang ni Naomi at ni Amalek ay Moabites. Moabites. Yung asawa ni Malon at Chelion. At hindi nagtagal sa verse 5, and Malon and Chelion died. Both of them. Amen? Nakita natin ang nangyari. Oo. Namatay. Pagkatapos namatay si Amalek, dire-diretso pa rin sila. At hanggang namatay ulit ang dalawang anak. Oo. Dalawang anak. Oo. At ang naiwan, dalawang manugang, si Orpah at saka si Ruth.
Kaya makita natin sa ating kwento, nagpasya si Naomi dahil namatay ng kanyang asawa, namatay ng kanyang anak na dalawang manugang na lang na babae ang kasama niya. Kaya nagpasya siyang bumalik sa Bethlehem. Yan. Nagpasya siya na bumalik sa Bethlehem. Yan po. Kaya, dalawang manugang niya. Oo. At gustong sumama yung dalawa. Ano? Babalik siya eh. Kaya, sabi ni Naomi, dahil namatay na ang anak ko, at hindi na ko rin magkaanak, at siguro maganda, uwi na lang kayo sa inyong mga tahanan. Baka makapag-asawa pa kayo. Oo. O makapahinga kayo. Oo. Uwi na lang kayo. Doon. Balik kayo sa Moab. Ganon. So, makita natin, sa 14, si Orpah nagpaalam. Bumalik. Di ba sa verse 14? And he lifted up his voice and wept. Again, Orpah kissed her mother-in-law. But Ruth cleaved unto her. Oo, iyakan na sila. Kasi, nag-goodbye kiss na sila. Maghiwalay na sila. Si Orpah, bumalik sa Moab. Ngunit si Ruth ay gustong sumama kay Naomi. Kaya sabi niya ni Ruth kay Naomi, entreat me not to leave me. Oo, nakiusap siya, hindi ako babalik na, sasama ako sa iyo. Kung saan ka pupunta, doon din ako. Kung saan ka titira, doon din ako. Yan po. Kung sino ang Diyos mo, yan din ang sambahin ko. Yan ang sabi ni Ruth. At kung saan ka mamatay, doon din ako mamatay. No. Yan po. Ang sabi ni Ruth. Sumama siya. No. Yan ang kwento. Oo. Kasi Naomi bumalik sa Bethlehem, kasama niya si Ruth. No. Kaya bumalik sila sa Bethlehem, kapatid. So, anong nangyari, kapatid? Nang doon sila sa Moab. Nakakala nila, umaasenso sila sa Moab. Umalis sila sa Bethlehem. Akala niya, gaganda ang buhay nila, pamilya, sa Moab. Kaso, hindi maganda ang nangyari sa kanilang buhay. At naisip niyang bumalik na lamang sa Bethlehem. Yan po ang mensahe. Kaya mag-ano na tayo. Tapos na eh. Nakabalik na sila, mga kapatid. So, ang pag-usapan natin, the reasons not to leave the house of bread, which is Bethlehem. Ang dahilan na huwag nating iwanan ang Bethlehem. Kasi ang Bethlehem ay house of bread. Yan po, ibig sabihin yan ang simbahan. Kasi Ruth ay nagpapakita ng loyalty and love sa Bethlehem. Gusto niyang sumama doon sa Bethlehem. Yan po, pag-aralan natin ang reason, ang dahilan. Bakit wag nating iwanan ang house of bread. Amen? Ang Bethlehem is the picture of the house of bread, which is the church. Amen. Yan ang church. Amen. By the way, ang Bethlehem, ang ibig sabihin ng Bethlehem ay sa Hebrew word, Bet and Lechem. Ayan. Bethlehem.
Sa English, Bethlehem. Meaning, house of bread. Ito si Elimelech, nandoon sila sa lugar ng house of bread, umalis. Dahil mayroong famine sa Bethlehem. So, dito po, pag-usapan natin, no, na huwag umalis sa Bethlehem, sa house of bread. Reasons not to leave the house of bread. No, be loyal and love Bethlehem, the house of bread. Oo. Dito po, makita natin, because of famine, si Elimelech umalis, pamilya, pamunta sa Moab. No. Moab is a picture of the world. Mula sila sa church, pumunta sila sa lugar ng sanlibutan. Kasama ang kanyang pamilya. Oo. So makita natin, kapatid, may famine in Bethlehem. Bakit kaya may famine? No. Number one, na wag tayong umalis sa house of bread pag mayroong famine. Number one, because God is shaking your faith. God is shaking your faith. No. Wala pala akong illustration Yung isi-shake mo, yung sa loob. Kaya po, kaya may famine, the purpose of God, why they experience famine in Bethlehem, because God wants them to shake their faith. Gusto ng Diyos subukan ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaso, si Elimelech bumigay. May pagsubok, bumigay si Elimelech na isang leader ng tahanan. Kaya mahina po ang leadership ng isang tatay. Kunting pamin lang, kunting problema lang, umalis sa house of bread kasama ang kanyang pamilya. Oo. Kapatid. Nakita naman natin ang story, no? Nakita natin kung ano ang nangyari doon sa ating binasa. Kaya kapatid, no? Kaya huwag tayong umalis sa Bethlehem sa panahon ng tagirap, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng tagutom. Kapatid, huwag kang umalis sa house of bread. Bakit? Sinusubukan ka lang ng Diyos ang ating pananampalataya kung gaano tayo katatag. Amen. Kunting problema lamang, umalis na si Elimelech. Inalok lang sa kanya ang mga ayuda sa Moab. Umalis na sila, kapatid. Hindi niya iniisip ang lugar ng Bethlehem. Ang ibig sabihin sa Greek word, Bethlehem. Ibig sabihin ng Beth house. Lechem means bread. Amen? Logically, parang tama si Elimelech. Oo. Hindi ko papayag na aking pamilya magutom. Kaya lilipat kami sa Moab. Parang tama, no? Hindi ko pabayaan, hindi ko hayaan na tingnan ang aking pamilya na magutom sa Bethlehem. Kaya aalis kami. Parang maganda. Amen.
Kung sa logic, ganda. Pero hindi niya alam na ang lugar ni Elimelech ay lugar ng Bethlehem, na kung saan yan ay lugar ng house of bread. Yan ay lugar ng tinapay. Biro mo yan, lugar ng tinapay, aalis ka. Oo. Sa bakery ka, aalis ka. Dahil nagutom ka sa bakery. Amen. So, makita natin, ano ang house of bread? The church, the Bible-believing Baptist Church. This is your house of bread. Huwag kang umalis sa house of bread. Amen. Si Elimelech at ang pamilya, kapatid, yan ay lesson. Huwag na natin gayahin. Amen. Huwag natin gayahin si Elimelech, pamilya niya. Oo. Naging tragedy ang buhay niya doon sa Moab. Akala natin maging basagana ka, yayaman ka sa Moab. Anong nangyari? Miserable. Amen. Kaya house of bread. Kaya huwag kang umalis sa house of bread. Ang Bethlehem ay hindi lang basta pangalan. Hindi lang basta lugar. Ang Bethlehem ay simbolo ng tinapay ng Diyos. Tinapay ng Diyos. Amen. Dito ka na sa tinapay ng Diyos. Aalis ka pa. Amen. Ang Bethlehem ay simbolo ng simbahan. Aalis ka sa simbahan, pupunta ka sa lugar na walang simbahan. No, yan po ang Bethlehem. Ang Bethlehem po ay simbolo ng presensya ng Diyos. Dahil sa kahirapan, pagsubok, tagutom, inisip ni Elimelech umalis. Na ang Bethlehem ay simbolo ng presensya ng Diyos. Amen. Aalis ka sa presensya ng Diyos. Every time you come to this church, you are in the presence of God. Every Sunday, Sunday evening, Wednesday prayer meeting, we are in the presence of God. Si Elimelech umalis. Wala sa presensya ng Diyos. Amen. Nakakatakot ang nangyari sa pamilya ni Elimelech dahil sila ay nawala sa presensya ng Diyos. Amen. Kaya maraming Kristiyano, okay lang na wala ka sa presensya ng Diyos. Oo. Alam mo kapatid, 10 years pa sila doon, nag-enjoy sa Moab. Baka ngayon, nag-enjoy ka sa Moab. Si Elimelech, 10 years pa. Wala nangyari. Ganda naman sa Moab pala. 10 years na kami rito. Nakapundar na ko ng bahay. Ganda na. Ganda na to. Kaso, iba ang nangyari sa buhay. Nasira ang pamilya ni Elimelech dahil lumipat sila sa Moab. Kaya kapatid, huwag kang lumipat. Huwag kang umalis sa lugar ng Bethlehem. Huwag kang umalis sa house of bread, kapatid. Kung alis ka, saan ka pupunta? Doon sa Moab. Oo. Kaya kapatid, si Elimelech nakaranas ng gutom, problema, sa lugar ng tinapay. Tinapay ng Diyos. Umalis papuntang Moab, kapatid. Dahil may pagsubok sa Bethlehem. No. Ano ang mensahe, kapatid? Bakit may famine? God allow famine, God allow trials. Oo. To shake our faith. Subukan ang kung gaano katibay ang ating pananampalataya sa Diyos
kung gaano ka kakapit sa Diyos. Oo. Ito, si Emelec, kumapit sa patalim. Yan ang sabi ng kasabihan. Ang taong gipit, kahit sa patalim kakapit. Ito po ang nangyari kay Emelec. Kaya hindi totoong ganon. Dapat ang taong gipit sa Diyos ka pa rin kakapit. Amen. Huwag kang umalis sa presensya ng Diyos. Huwag kang umalis sa kalooban ng Diyos. Huwag kang umalis sa simbahan. Huwag kang umalis sa pananambahan. Huwag kang umalis sa prayer meeting. Huwag kang umalis sa presensya ng Diyos. Dahil may pagsubok. Because God is shaking your faith. Sinishake niya. Niyuyuga niya. Kaya ilang earthquake ngayon ang nangyari sa linggong ito. Ilang building ang bumagsak dahil may shaking. Oo. Kaya bumagsak. Oo. Kaya may famine, may pagsubok para isi-shake ka ng Diyos kung matibay ang pundasyon mo. Oo. Sa panahon ng shaking your life, nandyan ka pa rin sa simbahan. Kahit may shaking in your life, nandyan ka pa rin nagsisimba. Oh, nandyan ka pa rin Sunday morning, Sunday evening, Wednesday prayer meeting, lahat ng activities, nandyan ka. Kahit may pagsubok. Because God is shaking our faith. Oh. Ang sabi dyan ng James 1:3, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Maiksi ang pasensya ni Emelec. Hindi kinaya ni Emelec ang pagsubok sa Bethlehem. Kaya lumipat na lamang siya, nagpasya, lumipat sa Moab. Dahil maraming tinapay doon. Hindi niya alam, hindi niya nanawaan. Sabi ni James, knowing this, dapat alam natin na ang pagsubok ay sinusubukan tayo ng Diyos kung gaano katatag ang ating pananampalataya sa Diyos. Pag may pagsubok, kakapit ka pa kaya sa Diyos. God is shaking your faith. Oo. Sinusubukan niya kung ikaw ay matatag pa sa gitna ng pagsubok. Amen? Kaya makita natin yan ang purpose ng mga trials sa buhay para masubukan kung gaano ka katatag na Kristiyano sa iyong pananampalataya, kapatid. Noong. Kaya kapatid, maging matatag ka. Huwag kang umalis sa house of bread. Oo. Ano mang pagsubok meron ka ngayon, stay ka lang sa house of bread. Amen? You are experiencing famine in your life today. Don't leave the house of bread. Amen? May famine ka sa financial. You are in financial difficulties. Marami kang babayaran. Konti ang budget mo, kulang ang budget mo, stay ka lang sa house of bread. Amen? May problema ka sa pamilya, sa asawa, sa mga anak, sa biyanan, anuman ang problema mo sa pamilya, stay lang kayo sa house of bread. Oo. Huwag kayong magdesisyon na umalis house of bread. Si Emelec nagdesisyon sa gitna ng problema, kapatid. Akala niya masolve ang kanyang problema sa Moab, umalis sa Bethlehem, kapatid. Magstay ka lang. Discouraged ka, offended ka, stay ka lang sa Bethlehem. Oo. Huwag kang umalis.
at pupunta ka sa Moab, punta ka sa mundo na walang Diyos. Amen. Maybe sa Moab, maraming bread. Maraming pera sa Moab. Maraming ayuda sa Moab. Pero tandaan natin, ang bread sa Moab ay temporary lang. Yan ang mahirap. Temporary lang. Pangsamantala lang. Akala ni Imelec, mabubuhay sila. Gaganda ang buhay nila sa Moab. Kaso, doon sa Moab, ang bread doon ay temporary lang. Pangsamantala lang. Samantala, sa Bethlehem, ang bread doon ay eternal bread. Eternal bread. Kaya huwag kang matakot sa mga pagsubok, problema na nandito ka sa Bethlehem. Bakit? Magstay ka lang. Kasi ang Bethlehem, nandyan ang presensya ng Diyos. Bakit ka aalis sa panahon ng problema, pagsubok, tagutom? Aalis ka sa house of bread. Samantala, nandoon sa house of bread, kasama mo ang Diyos. Ang Bethlehem ay tinapay ng Diyos. Aalis ka sa tinapay ng Diyos. Amen? Kasama ka ng Diyos. Amen? Kasama ka ng Diyos. Anong sabi ng John 6:35? Jesus said unto them, I am the bread of life. Dito sa kwento, John 6, narulema sila ng tinapay. Paano natin pakainin yung libong-libong mga taong ito? Walang kasyang tinapay. Walang kasyang tinapay. Naroblema sila sa tinapay. Si Philip, nagproblema ng tinapay. Si Andrew, nagproblema ng tinapay. Ang mga apostles, disciples, nagproblema ng tinapay, nag-iisip ng tinapay, kung saan kukuha ng tinapay, samantala ang kasama nila ay tinapay. Diyos ng tinapay. Amen? Ang sabi niya, John 6:35, Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. Amen. He that believeth shall never thirst. Bakit aalis ka sa house of bread? Nandito ang Diyos. Siya ang bread of life. Siya ang eternal bread. Amen. Ang sabi niya, He that cometh to me shall never hunger. He cometh to me. Amen. Shall never hunger. Ay bakit? Bakit ka kinakapos, kinukulang? Baka hindi ka lumalapit sa bread ng Panginoon. Sabi niya, He that cometh me shall never hunger. Cometh me. Diyan ka sa lugar ng tinapay. Dumadalo ka sa lugar ng tinapay, cometh me. Ay baka wala ka lagi. Nagpapakain ang Diyos ng tinapay, lagi kang wala. Kaya gutom. Amen? Kaya huwag kang umalis. Lumapit ka sa lugar ng tinapay. Lalapit ka para hindi ka magutom. Sino man ang lalapit, kailanman hindi magugutom. Amen? Kaya may pagsubok ka ngayon, huwag kang lumayo.
lalapit ka sa bread of life, which is the Lord Jesus Christ. Huwag kang aalis sa house of bread. Magstay ka lang kahit may pagsubok. Kasama natin ang Diyos na siya ang bread of life. Ito ang kulang kay Imelec. Umalis siya dahil tagutom. Hindi niya alam na ang Diyos kasama niya sa panahon ng tagutom. Amen? Anong sabi ng Hebrews 13:5? Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Bakit ka aalis sa Bethlehem na may problema ka? Kasama mo ang Panginoon sa panahon ng pagsubok, panahon ng problema, may pangako ang Diyos, I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi ka iwanan ng Diyos eh. Kasama mo ang Diyos kahit may pagsubok. Hindi ibig sabihin, Kristiyano ka, walang pagsubok. May mga pagsubok. Kaya inaalaw ng Diyos ang mga pagsubok para masubukan ang iyong pananampalataya, kapatid. Kaya kung matatag kang ang iyong panampalataya sa Diyos, kahit may pagsubok ka sa pinansyal, wala ka ng pamasahe, nakakarating ka. Amen. Kahit walang baterya, nakakarating ka. Oo. Walang baterya kasi ninakaw. Kasi uso ngayon ng ninanakaw ang mga electric bike. Ang baterya. Pero nakadalo si kapatid. Kaya kahit anong pagsubok, oo, stay ka lang. Kasama natin ang Panginoon. Hindi ka iiwan, hindi ka pabayaan ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Kapatid, God allow trials in our life because God wants us to shake your faith kung gaano katatag ka sa gitna ng pagsubok. Amen. Kaya stay ka lang. Oh, hindi maganda ang nangyari kay Imelec. Nabasa natin kanina, kapatid. Hindi maganda ang nangyari sa kanya. Oh. So, number 2 na. Number 2. Dalawa lang aking ibibigay. Kasi limitado lang ating oras. So, number 2. Bakit kailangan lang tayo magstay sa Bethlehem? Oo. Number 2, God wants us. No? God is sharpening your spiritual life. Amen. Para mahasa ka. Hasain ka, maging matalas. Pag nandito ka sa house of bread. Amen. Oo. House of bread. Pag magstay ka sa house of bread, you will become sharp blade. Sharp blade. Di ba yung blade, pag matalas, masarap gamitin ang kutsilyo na matalas. Blade. Amen? Oo. Parang parehas, no? The bread become blade. Blade. Oo. Pag nagstay ka sa simbahan, yung bread become blade. Blade. Ano ba ang word na spelling na blade? Oo. Sabi ng insect, pare-pareho lang. Oo. Bread. Yung bread, blade. Yung pangahit, blade. Yung dugo, blade. Kaya, pare-pareho. Sabi ng Chinese. Your bread become sharp blade.
maging matalas ka, maging maalam ka, maging matalino ka pag nagstay ka sa Bethlehem. Amen. Kaya huwag kang pupunta sa Moab. Dahil ang tinapay doon, may tinapay doon, pero hindi tatagal. Temporary lang. Ang Bethlehem ay simbolo ng bread. Amen? The bread of life. Ano yun? The Word of God. Amen? The bread is the Word of God. The Bible in your hand today that is our daily bread. Amen? Daily bread for our spiritual soul. Oo. Kaya Jesus is the bread of life. Ano sabi ng Matthew 4:4? A man shall not live by bread alone, but by the word of God that proceeded out from the mouth of God. Amen? Salamat, mayroon tayong salita ng Diyos. Amen. Kaya sabi ng salita ng Diyos, ang tao ay hindi nabubuhay sa material na bread lamang, sa tinapay lamang. Hindi tayo nabubuhay sa financial lamang, no, kundi spiritual bread, kapatid. No. Spiritual bread. Ito nangyari kay Elimelech. Pumunta sila doon because of material bread, financial bread. Ay sabi ng Panginoon, salita niya, hindi lang tayo nabubuhay sa Moab na wala kang salita ng Diyos. Doon sila sa Moab, marami silang bread, pero wala silang house of bread. Maybe, sagana sila sa pera sa Moab. Nakatagal sila 10 years doon. Oo. Tumagal sila. Ibig sabihin, nag-enjoy na sila sa bread ng Moab. Pero wala sila sa house of bread. Oo. Marami kang pera, wala ka naman sa house of bread. Oo. Kaya anong mangyari sa'yo? Oo. Temporary lang. Amen. Oo. Kaya mapansin natin, kapatid. Oo. Napansin natin sa Matthew chapter 4, verse 8. Verse 8. No. Again, the devil taken him an exceeding high mountain and showed him all the kingdoms of the world and all the glory of them. And I said unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. And said Jesus unto him, get thee hence, Satan. Amen? Makita natin, kapatid? No? Ang Moab ay nag-o-offer ng bread. Oo. Para umalis ka sa Bethlehem. Amen? Maging ang Panginoon sa Kristo, pinakita ng dyablo. Kita mo yan, lahat, mataas na bundok, makita mo yan, ang aking kaharian at kayamanan, ibibigay ko yan pag ikaw magpatira pa at sasamba sa akin. Yan. Sabi ng dyablo, bigay ko lahat. Oo. Huwag ka lang sisimba sa Baptist. Dito ka sa Moab. Yayaman ka. Oo. Sabi ng Panginoon, lumayas ka, Satanas. Kaya nag-o-offer si Satanas para ilayo ka sa house of bread. Para ano? Inaalok ka ng temporary na bread para hindi ka makakain ng eternal bread, which is the Word of God. Pag ang Kristiyano hindi makakain ng
bread of life, manghihina ang Kristiyano, ma-discourage ang Kristiyano, kapatid. Oo. Kaya kapatid, ilayo ka sa salita ng Diyos. Kaya ang Moab nag-o-offer ng bread para ilayo ka sa salita ng Diyos, para manghina ka. Pag wala kang salita ng Diyos, madali kang ma-discourage, madali kang ma-offend, madali kang bumigay. Katulad ni Imilik, kapatid, bumigay. Hindi niya kayang lumaban sa hamon sa buhay. Maraming Kristiyano, hindi kinaya ang hamon sa buhay. Hindi na dumalo sa house of bread. Nawala na sa house of bread. Anong tawag? Talunan na Kristiyano. Kaya nandito tayo sa house of bread to sharpen our spiritual life. I-sharpen ka, patalasin ka, para maging maalam ka ng salita ng Diyos. Para may alam ka sa salita ng Diyos. Amen? Para may panlaban ka. Anong salita ng Diyos? Hebrews 4:12. Pamilyar na verse to sa atin. Hebrews 4:12. The Word of God is a sword, two-edged sword. 12. Ano ba? Hebrews 4:12 pala. For the Word of God is quick. Amen, sabihin. Alive. Amen. The Word of God is quick. Ibig sabihin ng quick, to revive. Pag wala kang salita ng Diyos, hindi ka quick. You are dead. And powerful, sharper than two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joint and marrow, and discerner of the thoughts and intents of the heart. Amen? Sword. The Word of God is two-edged sword. Matalas. Double blade. Matalim. Ang sword. Saan natin gamitin ang sword? Para panlaban. To fight for the enemy. Our enemy is Satan. Our enemy is discouragement. Our enemy is disappointment. Amen? Our enemy is doubt. Paano natin mapaglabanan yan? We need the sword, which is the Word of God. Kaya nandito ang Bethlehem to sharpen our mind. Amen? To sharpen. Pag wala ka sa house of bread, ano mangyari? Ano mangyari? Kung wala ka sa house of bread, maging mapurol kang Kristiyano. Mapurol. Pag wala ka sa church. Amen. Pag mapurol, hindi ka magamit. Amen. Pag wala ka sa Bethlehem, mapurol. Wala ka sa Sunday school. Wala ka sa preaching. Wala ka sa worship. Wala ka sa Sunday school. Hindi ka magamit ng Diyos sa gawain, sa ministry. Hindi ka equip sa ministry. Bakit? Purol. Thank you. Purol ka. Kulang ka sa hasa. Kasi ang naghahasa ay lugar ng Bethlehem. Amen. The house of bread. Pag nandito ka, hindi lang bread. You will become sharp blade.
Yun, nagdadala pa. Dumami ah. Oh. Thank you. Thank you. Yan. Kaya kapatid, nandito tayo simbahan para ma-sharpen spiritually, paging matalas ka, maging marunong ka, maging maalam ka sa salita ng Diyos, para magamit ka sa ministry, para magamit ka sa gawain ng Diyos. Ay wala ka sa Bethlehem. Ano mangyari sa buhay natin? Mapurol kang Kristiyano. Sa English, dull Christian. Dull. Mapurol. Kaya maraming Kristiyano, hindi kagamit-gamit. Bakit? Mapurol. Oo. Hirap magamit. Mapurol eh. Kulang sa hasa. Bakit kulang sa hasa? Wala sa service, wala sa Sunday school, wala sa fellowship, wala sa prayer meeting, wala sa Sunday evening. Paano ka ma-sharpen? Kasi ang sharpener ay Word of God. Dito tayo every Sunday to sharpen our mind, our spiritual life. Amen ba? Tama ba? Amen. Tingnan natin sa verse. Proverbs 27:17. Kailangan back up ng Word of God. Kung bakit kailangan natin i-sharpen. Amen. Mahirap lumaban na yung gamit mo mapurol. Mapurol. Oo. Maging panggapas. Oo. Dito, nagapas tayo ng Biyernes. Hirap. Kasi yung ating jungle bulo, mapurol. Oo. Kaya maghapon, konti lang ang magapas. Mapurol eh. Kaya kung kahit anong sipag mo, kung mapurol ang gamit, wala. Kaya kailangan maging matalas, matalim ang ating sword. Para sa panahon ng laban, nakalaban ka. Amen? Kaya mong paglabanan. Kaya mong mapagtugampayan. Saan natin hasain ang ating spiritual life? Dito sa Bethlehem. Kaya huwag kang umalis. Makinig ka lagi sa salita ng Diyos. Sa preaching, hinahasa ka. Sunday school, hinahasa ka. Sa fellowship, hinahasa ka. Every time you come to the church, you hear the Word of God to sharpen our spiritual life. Proverbs 27:17. Iron sharpeneth iron, so man sharpeneth countenance of his friend. Amen. Nandito tayo para maghasaan, magpalakasan sa isa't isa. Amen. Maging matalas ka. Oo. Sabi ng Proverbs 27, kung paano pinapatalas ang bakal, ay sa bakal din. Amen. Huwag kang pumunta sa lugar na walang hasaan. Ay si Emelec, pamilya niya, pumunta siya doon sa lugar na walang hasa. Hindi uso ang Moab sa paghahasa ng armas. Oo. Sa Bethlehem, dito ang lugar ng paghahasa. Oo. Kaya dumating ang pagsubok, yan. Ano nangyari sa pamilya? Pag hindi mo kayang lumaban, anong nangyari? Talagang, physically, talagang silang namatay sa laban sa Moab. Namatay talaga siya. Si Emelec, patay. Dalawang anak niya, patay. Kaya si Naomi, bumalik na. Sabi niya, ito rin mangyari sa amin. Pag hindi pa ako bumalik sa Bethlehem, mamamatay rin ako. Oo. Ito nangyari. Amen.
kay Emelec. Pag napurol ang buhay nating Kristiyano, talunan ka sa laban. Kaya si Emelec, talunan. Walang nangyari sa buhay nila, pamilya, doon sa Moab. Hindi sila maging maluwan. Hindi sila maging masagana doon sa Moab. Bakit? Umalis sila sa House of Bread. Amen. Pag umalis ka sa House of Bread. Delikado. Amen. Pumunta siya doon sa Moab. Naging mapurol sila. Kapatid. So, anong mangyari? Doon sila galing sa House of Bread. Saan sila pumunta? Naghahanap ng bread sa Moab. Ano ba ang Moab? Moab is the house of death. House of death. Ang Moab. Akala ni Emelec, ang puntahan niya, House of Bread. Kasi maraming ayuda, yayaman sila doon. Kaso, ang pinuntahan nilang lugar ay walang Diyos, Moab. Hindi ang Moab ay House of Bread. House of Death. Kauna namatay yung leader ng tahanan, si Emelec. Pangalawa, anak niya namatay. Bakit? Ay umalis sila sa House of Bread. Amen. Instead na naghanap sila ng bread, ang bread naging dead. Naiba ang spelling. Pero mo maghanap ka ng bread, pagdating mo doon, dead. Una, si Emelec. Si Malon, si Chilyon, dead. Kaya si Ruth, gusto nang umalis. Kasi baka ma-dead din siya doon sa Moab. Umalis si Naomi. Anong mensahe? Balik ka na sa Bethlehem. Katulad ni Naomi, bumalik na siya. Umalis sa House of Bread and you will become dead. Amen. Pag wala ka sa simbahan, mapurol ka na. Talunan ka na sa laban and you will become dead. You will become dead spiritually. You will become dead in the Word of God. Wala nang pagbabasa ng salita ng Diyos. Wala nang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dead in preaching of the Word of God. Dead in worship. Dead in fellowship. Dead in the presence of God. Dead in Sunday school. Dead in fellowship. Paano ka maserpen your spiritual life kung wala ka sa House of Bread, Bethlehem? Paano ka maging maalam? Amen? Kaya mali ang desisyon ni Emelec. Nagkamali ang desisyon niya. Sinama niya. Kaya mahalaga ang desisyon, kapatid. Kailangan natin ng wisdom. Si Emelec, walang wisdom. Pinili niya ang Moab kaysa Bethlehem. Mali ang kanyang choices. Bakit? Hindi matalas. Mapurol siya sa kanyang buhay. Kristiyano, kurang sa aral, kulang sa pagkinig. Nandoon na siya sa Bethlehem, pero hindi naman nakikinig, hindi naman nag-aaral, hindi naman natututo sa Bethlehem. Kaya, gutom ang inabot. Umalis. Kapatid, pag umalis, wala na rin tayong puntahan. Kaya maganda, maalam ka. Pag maalam ka, sabi ng Proverbs 22:3, malapit na tayo tapos. A prudent man foreseeth evil. Alam mo ang masama. Ang pinuntahan nila sa Moab, masama, evil. And he hideth. Hindi ka na dapat pupunta sa Moab kung Kristiyano ka. Magstay ka lang
sa house of bread. Pero walang alam, but simple. Anong nangyari? Panis. Wala. Napanis sila pamilya sa Moab. No. Panis ang pamilya. Imbis Imelec, pamilya panis. Napanis ang buong pamilya. Pag panis, wala nang pakinabang. Wala na silang pakinabang sa Moab. Pag umalis ka sa Bethlehem, punta ka sa Moab, wala nang pakinabang. You will become dead. Amen. No. Sa Bethlehem, may trials. Pero dapat sila magstay. Pero kasama nila ang Panginoon. Ay pumunta sila sa Moab. Ano nangyari? Dead. Oo. Dahil sa pagsubok, umalis sila, kasama nila ang Panginoon. Doon, di nila kasama ang Panginoon. Kaya dumating ang trials. Bakit sa Moab walang trials? May trials din. Kaso, trials become funeral. Funeral. Amen? Sipin mo yun. Maganda sana kung trials maging financial, material. Kaso, naging funeral. 3 ang nalibing doon sa Moab. Kaya huwag tayong papayag na ilibing ka sa Moab. Dito ka dapat sa Bethlehem. Sabi ni Ruth kay Naomi, kung saan ka titira, doon din ako titira. Kung saan ka sisimba, doon din ako. Kung saan ka mamatay, dyan din ako. Kaya mamatay si Ruth, si Naomi, sa Bethlehem. Oo. Bethlehem. Kaya kapatid, yan ang purpose. We need to stay in the house of bread. This is the church. Kahit may problema, God is shaking your faith para pagtibayin ka pa. No? Palakasin ka pa. Para maging matatag ka pa. Maging matured ka pang Kristiyano. Kahit anong pagsubok, nagpapatuloy ka pa rin sa Panginoon. And God is sharpening your spiritual life. No. Nandito ka para maging matalas, matalino, patid, matalim. Ano mang pagsubok, handa kang lumaban. Handa mong patagkumpayan, kapatid. Kahit anong laban. Dahil may sword ka. Two-edged sword, which is the word of God. Kaya ang salita ng Diyos, ito po ang panglaban natin, kapatid. That's why, nandito ka sa church. Because of the word of God to sharpen our spiritual life. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, mga kapatid, thank you God for the great message this morning. The reason why not